Hi, good evening, everyone. We are going to report the rules and responsibilities, or rules or responsibilities of a transport layer. But before we go to the rules and responsibilities, syempre, we have to discuss muna, papahapyaw lang about what is transport layer. So first, transport layer. So what is transport layer? As usual, transport layer is the second layer in the TCP or IP model, and the fourth layer in the OSI model. It is end-to-end layer used to deliver message to a host. It is termed an end-to-end layer because it provides a point-to-point connection rather than hook-to-hook between the source host and the destination host to deliver services reliably. So as I read the definition, transport layer is also known as the heart of an OSI model. It is because siya mong gud nagalihok sa, for example, gingon diha nga ang transport layer is an end-to-end layer. It is because if para sa nakay application nga gusto i-send sa imong destination. So, ang trabaho sa transport layer kay siya ang murag if dako kayo og MB gani ang imong file na gisend, ang ginahimo sa transport layer yahan ang ginasegment. That is what we call the data encapsulation, and transport layer is what we call segment. Murag ginaputol-putol niya, pero pag-abot na sa destination, kompleto gyapon na siya. Kaya if ever man pag-abot sa destination or pag-abot sa transport layer sa pikas nga destination site, pag na makita niya nga wala na porma nga mga file, ibalik na niya dito sa sender nga transport layer. Kay dili man na pwedeng mapadulong sa destination layer if ang imong gipasa nga file is na ay kulang. So mo na ang trabaho ng transport layer nga nag-send siya og end-to-end layer because the services of transport layer is reliable. No, mao na siyang isa sa ginatawag nga ang transport layer is the heart of OSI model. Especially if ang application or if ang file na imong isend is very important sa inyong company. So, need jud ninyo ang transport layer, it is because kina-check niya ang file if kompleto pa ba, tama pa ba ang pagkasunod-sunod, kay ginasegment man na siya sa transport layer if sobra ka bugat ang MB sa imuhang file. Kay ug sobra man gud siya kabugat, tay tendency nga dili siya dali nga mag-process padulong sa destination. So dugay siya. So that is what we called transport layer. So now let's proceed to the responsibilities or roles of transport layer. Working of transport layer. The transport layer takes service from the application layer and provides service to the network layer. So as what I've said kanina, ang transport layers magagalihok lang siya from the application or para sa tong file, which is padulong ug asa nimo padulong ang file, which is a service sa network layer. So mao ra ang trabaho. Ang katong imong kuan file na isend, ang trabaho sa transport layer if sobra kada ko mangita siya paraan na ma-segment niya with all na dapat paabot sa destination is tama pagkasunod-sunod. Kaya mang gi-segment dapat paabot sa sender sa receiver or sa destination host. Ang katong mga file is kompleto, walay nawala mga and then packed siya tanan. So mo na siya ang tingana maglihok ang transport layer. So first, we have 6 responsibilities of a transport layer. First, we have the process-to-process delivery, end-to-end connection between host, multiplexing and demultiplexing, congestion control, data integrity and error connection, and flow control. So first, we have to tackle about process-to-process delivery. So, dili na lang ko basahon ang meaning ng gibutang dira, but as you can see in the picture, na ay multiplexer and demultiplexer. So, pasabot na siya. Ang diri nga side is a sender, ang diri nga side is a receiver. Ang kadtong sender, so na siya application, dahil ka ng application is isa lang. Tapos, ang gihimo dira is demultiplex siya. So, mura siya gibahin kay so sa kabugat siguro sa file, gibahin siya sa transport layer. So, mao na siyang gimultiplex. Pero, pagbahin na niya para dili magkabulag-bulag, gigamitan na siya og port numbers. Para pag-abot sa transport layer dito sa destination, is masubay niya ang sa pagkasunod-sunod. Ang gihimo nga pag-segment sa transport layer dito sa sender,
pag-abot sa iya sa destination nga naay transport layer po dito siya ang ga-arrange ana og balik para pag-abot sa destination na jud mismo, pack ang file na maabot sa ilaha. So mao nang gitawag nga multiplex o demultiplexer. Kay ginabahin-bahin siya dito sa sender nga side, pag-abot sa receiver nga side, sa transport layer nila dito, ginapack na po na siya usab para pag-abot sa destination host, kompleto gyapon siya pinaagi sa port number. So if ever man nga naay makita nga mali sa file, ibabalik na sa transport layer ang file padulong sa sender balik kay naay kulangan or mali ba ang pag-send dito para dili ma-send sa destination nga ang ato di ay ang mga files kulang-kulang, so nanay mali na So, again, a port number is a 16-bit address to use to identify any client-server program uniquely. So, second, we have end-to-end connection. So, mao na akong gingon ganiha nga ang transport layer is termed as an end-to-end layer. It is because ug asa jud ang padulong ang destination, didto jud na siya padulong. Ug unsa giingon sa sender nga dahil dito siya padulong sa Banay-Banay, dito jud na padulong ang atuang file na ipadala. Kay dili na siya ga hapit-hapit pa. Ug asa siya padulong dito jud na siya dito So, the transport layer is also responsible for creating end-to-end connection between hosts, which mainly uses TCP and UDP. So, pag may tag TCP and UDP, muna siya mga internet protocol na ginagamit sa transport layer. Pag mayroong kag TCP, TCP is a transmission control protocol. Ang TCP is reliable siya in terms of if ang mga ipadala nimo nga file is very important or mga sensitive file nga kailangan dili siya mawalan, mahilabtan kay sensitive jud kayo siya. So gusto ka og TCP ay gusto ka og mas reliable nga pag-abot sa imo nga is kompleto, pag-abot sa destination is kompleto gihapon, makaingon ka nga TCP is the best choice. But in terms of speed niya, ang TCP is dugay jud siya maabot, no? Not unlike sa UDP. Kaya ang UDP is a user data protocol, datagram protocol. Pag mo yung UDP, ang UDP is ginagamit lang siya sa mga video conferencing. Pero in terms of speed, paspas jud kayo ang lihok ang UDP. Dali ra jud kayo siya maabot. So mao nang makaingon ka nga end-to-end connection even though ang TCP mo gamit kag TCP but reliable siya, even ang yung speed is not just so fast, pero pag abot sa destination ang imong file lagi send is perfectly packed together, no? Kanang buo jud siya. Kay if ever man ay mamalas, what I've said ganiha, ibalik siya na siya dito Kay di siya pwede magkamali. Labi na ang imong ipasa nga file is very sensitive. Bawal yun siya nga kulangan, bawal siya mabali-bali. So this type of internet protocol is mo na siya ang ginagamit sa transport layer pag send na sila og mga application padulong sa destination host. So mao na siya ang akong report, and the next responsibilities of a transport layer will be discussed by my group mates. 3. Multiplexing and demultiplexing. So, multiplexing is a term that refers as many to one. It is when data is acquired from several processes from the sender and merged into one packet along with headers and sent as a single packet. Multiplexing allows the simultaneous use of different processes over our network that is running on a host. The processes are similarly are differentiated by their port number. So similarly, the multiplexing one to many is required at the receiver side when the message is distributed into different processes. Transport
the segments which data from network layer distributes and delivers. So I show you a image here. So this is a multiplexing and demultiplexing. So many to one is multiplexing and one to many sa demultiplexing. So as you can see, makita mo ninyo dire nga kaning Yahoo, Gmail, Outlook, and source and destination. So sa many to one, daghan ang mosulod sa isa ka server, while the multiplexing is one to many. So isa tapos daghan ang labas. So mura na siya o ganing term nga within mo connect ka sa mga one server na may tendency nga once nga sabay-sabay mo sulod ang mga data, pwede siya maghinay kay tungod gina-process pa niya ang matag usa. Ano siya ang multiplexing and demultiplexing. So next is congestion control. Congestion is a situation in which too many sources over a network attempt to send data and the router buffer start overflowing, due to which loss of packet occurs. As a result, the retransmission of packets runs from the sources increases the congestion further. In this situation, the transport layer provides congestion control in different ways. It uses open loop congestion control to prevent congestion and closed loop congestion and control to remove the congestion in a network once in occurred. So, image nga ko ipapod. So, mao ni siya ang congestion. So, mura na po na siya sa mga nga data nga pag mosulod, may tendency nga mag-congest siya or may mga mabara kay sa sobrahan sa kadaghan na og mosulod nga data, dili niya masabay og process tanan. So, ang inflow niya kay bugso tapos ang iyang paggawas kay mura gihapon constant kay hindi man nimo na kay pagbugso mura na gud na siya sa mga demands ug one supply kay may mga tendencies nga bugso ang supply nya gamay demand. So nyani pud ni siya sa kuan murag ginyani lang nako nga term kay nay pagsulod nga daghan nya ang iyang releasing sa kuan outflow kay constant. So that's it. Hey to everyone. So today our discussion is about the data integrity and and error corrections. So let us define first. So the transport layer checks for errors in the message coming from the application layer by using error detection codes and computing checksums and checks whether the received data is not corrupted and uses the ACK and NAC service to inform the sender if the data has arrived or not, and checks for the integrity of data. So kaning data integrity is mo ni ang nag-make sure sa imong gisend nga message nga magstay accurate siya or unsent. So it's making sure that what you have sent and without any mistake or unchanged. So, make sure dyan niya na ang imong message nga gisend is stay accurate o wala na usab. And ang kaning error corrections pod is like having a backup plan for when mistakes happen. It's like sending a message without some extra clues so that if part of gets jumbled up or lost, the receiver can figure out what was supposed to be there and fix it. It's a way of making sure your message still makes sense even if there are hiccups along the journey. So, ang kining giingon diri nga act or
acknowledgement kaning signal communication to confirm na ang imong message nga gisend sa receiver is accurately niya nga na-receive nga unchanged wala na usab, and kining nakpod or kanang sige na ang kining nakpod or ginatawag nato nga negative acknowledgement is kana ning gisend sa pag-send nimo sa user ay pag-send nimo sa receiver is kanang na siya'y changes or dili accurate ang iyang pag-receive. So next is the flow control. So the transport layer provides a flow control mechanism between the adjustment layer of the TCP IP model. TCP also prevents the data loss due to a fast sender and slow receiver. By imposing some flow control techniques, it uses the method of sliding window protocol, which is accomplished by the receiver and sending a window back to sender informing size of data it can receive. So, ang kining flow control is a vital aspect of data communication that regulates the rate of data transmission between devices to ensure efficient and reliable delivery. Imagine nga nag-send nag-send ka sa receiver o daghan nga mga message, and ang ang receiver is limited lang ang iyang ma-receive nga mga message, no makahandle lang siya mga limited numbers. So ang flow control mao'y mag help para ma-manage ang o makontrol ang space sending match receivers sa capacity in TCP or ICP.